Girl, wala kang pamalit. Tinignan ni Kelsey ang buong itsura ko. Ang suot ko ay yung suot ko pa rin kanina. Bakit? Hindi naman marumi sabi ko. Narinig ko sa likuran si Chairman at Alexis na natatawa kay Kelsey. Hello po Chairman, si Kelsey na mukhang ngayon lang napansin ang presensya ng Chairman. Hindi marumi pero, magbibihis ka, sabi niya. Kinuha niya ang kamay ko at hinala sa sasakyan niya. Kumaway sa akin si Alexis kasama ni Chairman and both of them are smiling at me. Mauna na po ako. Thank you, Chairman. Thank you po ate, sigaw ko. Mag-enjoy ka Caroline, si Alexis na sumigaw pabalik. You looked so happy. Tanggap na tanggap ka na talaga ng family ni Jeremy, ang sabi sa akin ni Kelsey nang makalayo kami sa bahay ni Chairman. Ang bait ng Chairman, siguro may ugali siyang gaya sa dati, iyong mapili sa taong ipapasok sa buhay niya pero lahat naman siguro ng tao ganoon kaya naiintindihan ko siya. I'm happy for you, Carol. Kung alam mo lang. Matagal ko na rin kasing pinangarap makita ka na masaya. Masaya naman ako nakapiling kayo Natatawa kong sabi. Masaya pero hindi kasing saya gaya ngayon na kasama mo na si Jeremy. Pero alam mo, sobrang hanga ko sa inyo kasi ever since noong college tayo, wala akong ibang kilala na nagustuhan mo kundi si Jeremy lang. Tanda mo pa, layong pumunta tayo ng Kibanban Stream. Nahuli pa kita noon na namumulang kausap iyong CJ na sinasabi mo na si Jeremy lang pala. Napabilang ako sa labas pero nakangiti sa sinabi ni Kelsey. Tanda ko pa noon ang kilig ko kay Jeremy. Noong una, si Nathan ang crush ko pero kalaunan ay nabaling sa kanya ang atensyon ko. Sino ba naman kasing hindi magkakagusto kay Jeremy? Sobrang gwapo, ang ganda ng pangangatawan, matalino, at alam mo yung tumitig lang siya sa'yo ay kaya ka na niyang pabaliwin. Maswerte na lang siguro ako kasi wala siyang ibang nagugustuhan kundi ako lang din. At iyon ang pinagpapasalamat ko na kung gaano ako kabaliw sa kanya, mas doble ang pagkabaliw niya sa akin. Thinking of Jeremy, nag-iinit ang pisngi ko. Hoy bakit ka namumula? Si Kelsey na natatawa. May naiisip ka no? Sinubukan kong sumimangot but I failed. Natawa ako sa itsura niyang tinutokso ako. Ano ka ba naman Kels? Hoy seryoso. Nakikita ko sa inyo ni Jeremy na mahal niyo ang isa't isa. Sa lahat ng love life ng mga kaibigan natin, ang love life mo ang kinaiinggitan ko. Bumaling ako sa kanya, bakit mo naman nasabi yan? Hindi hamak naman na maganda ang love life ni Daph at Ivy. Kasi kahit na nagkalayo kayo ni Jeremy for 7 years, imagine, hindi pa rin kayo bumitaw sa isa't isa. Like sana all. Anong sikreto niyo Humalaklak ako nang sabihin niya ang sana all. Ang ganda mo kasi Caroline. Ha, maganda ako, gulat na sabi ko. Kasi I'm sure mas maganda si Daph. Maganda si Kelsey at Ivana pero maganda talaga si Daph. Walang kapantay ang kagandahan niya. Yes, kahit nga si Daph, sobrang nagagandahan sa'yo. Sabi niya, kung hindi lang siya straight, baka niligawan ka na niya. Natawa ako sa tinuran niya. Loko. Kailan nila ako pinag-usapan Banibiro niyo ko, anong maganda? Oo nga, maganda ka. Lahat ng nasa engineering department noon or kahit saang department, naglalagi sa hallway kung nasaan tayo para lang makita ka. Sabagay, hindi mo pansin kasi loner ka noon Bahay eskwela ka lang. Mukhang hindi ka nga napapadpad sa bar noong college kahit malapit lang sa school natin. I didn't know that. Hindi ko alam na marami palang nagka-crush sa akin noon. Pero bakit wala namang lumalapit? Wala nga akong manliligaw Binalingan ako ni Kelsey nang naka-poker face. Wow, really? You asked that? Sino namang manliligaw sa'yo? You looked so intimidating back then. Tipong maraming gustong manggahasbat na i-intimidate sila with your level of intellect. Hindi ka nila kayang sabayan. Nasa iyo na kasi lahat. Maganda at matalino, sobrang intimidating lang talaga. Good for Jeremy na mukhang siya lang ang tanging hindi natinag sa pagka-intimidado mo. Saan ka ba nagmana? Nagulat ako literal kasi never in my life na sumagi sa akin iyan. Siguro kasi for me, approachable ako, I didn't know that to others I looked that way. Intimidating pala ako. Sa kay Papa ba ako nagmana? Kasi si Mama, sobrang bait ng itsura niya. Tipong makikita mo siya, hindi ka magdadalawang isip na lapitan siya.
Ganoon si mama. Siguro nga ganoon. Kasi since first year, classmates ko na si Kelsey at Ivana pero noong fourth year lang kami nagka-close talaga. Paano ka ba nakuha ni Jeremy? Tanong niya. Natatawa akong napailing habang inaalala ang una naming pagkikita ni Jeremy. I'm sure Jeremy didn't do anything back then. Wala siyang ginawa noong una para makuha ako. Dati kasi, wala siyang gagawin kundi titigan lang ako. Pero tipong tititig lang siya, kinakabahan na ako ng malala. Tipong hindi siya nagsasalita, pero ako para nang mauuto. Ni hindi nga ako makatingin sa mata niya noon. It's funny, he didn't do anything to get me at all. Kung hindi ko siya hinalikan noon sa bar, baka habang buhay lang niya akong tititigan at hindi aangkinin na kanya. Oy, nandito na tayo, sabi ni Daph at ngayon ko lang napansin na nag-stop na kami sa mall. Talaga bang bibili muna tayo ng susuotin ko? Yes, magpa-party tayo na tayong dalawa lang dahil hindi tayo madalas mag-date. Aniya at hinila ako papasok sa loob ng mall. Of course, dumiretso na kami sa clothing line at namili ng dress na susuotin ko. Approve naman ito ng chairman kaya ayos lang. Rest day with a friend mo ito. Wala ang mga anak mo so lubus-lubusin na natin. Sabi ni Kelsey na on the go talaga sa bar hopping na gusto niyang mangyari. Kapag ito nalaman ni Jeremy, mag-aalburuto iyon. Here, I think, it suits you. What do you think? Sabi sabay lapit ng dress sa akin. Kita masyado ang cleavage, natatawang sabi ko. Pero it looks good on you. Pero Kels, heto miss. Kunin namin, ibinigay na ni Kelsey ang damit na natipuhan niya sa sales lady. Wala nang atrasan ito. Halika, bayaran na natin. Ako na magbabayad. Hindi na, libre ko na since pumayag ka na samahan ako humanap ng potential boyfriend. Ngumiwi ako sa sinabi niya. Talaga bang seryoso siya na maghahanap siya ng potential boyfriend? Nang mabayaran na ang dress, agad na nila iyong ibinigay sa akin at hinila ako ni Kelsey sa fitting room para mapalitan ang suot kong damit. I think this is it, bulong ko sa sarili ko at nagbihis. Pagdating ng bar, expected that the setting here is kinda loud and noisy. Maraming tao and maraming nagsasayaw sa dance floor. Hinila ako ni Kelsey sa isang table na good for 4 people. Huwag ka masyadong maglasing at baka malasing ako, hindi tayo makauwi. Kaya mo lang siguro ako isinama dito para may aalalay sa'yo once malasing ka, natatawa kong sabi sa kanya. She chuckled and winked at me. Umiling ako at hindi makapaniwala. Mukhang ganoon nga ang plano niya. Umupo ako at hinintay siya na makabalik. She ordered drink sa isang waiter na busy sa iba pang mga customers. After 10 minutes, Kelsey back ngunit nakabusangot ang mukha niya. What happened to your face? I asked, laughing. God, this woman is funny. Mas asungot, sumbong niya at nagpapadyak. Nang tignan ko ang likuran niya. I saw Jasper glaring at Kelsey. Nang makita niya ako, nagulat pa siya na makita ang presensya ko. Jas, bakit ka nandito? Bakit ka nandito? Tanong niya pabalik sa akin at pinandilatan ako ng mata. Siya ba ang asungot na tinutukoy ni Kelsey? We're having fun here, si Kelsey ang sumagot. Bumaling si Jasper sa akin. Heto ba ang gusto mong gawin na wala na ngayon ang quintuplet? You want the drink ha? Kumunot ang noo ko. Bakit ba ang sanggit niya? Huwag mo nga pag-alitan ang kaibigan ko. Umalis ka dito. Hindi ka imbitado dito. Si Kelsey na first time kong makitang naiinis kay Jas. Samandal ako sa inuupuan ko habang may mapaglarong ngiti sa labi. I smell something fishy. Woman, this place is not for you. Why are you here? Gawain ba iyan ng isang teacher? What? Excuse me Mr. Engineer na mukhang unggoy. Academic break ngayon. Wala bang karapatan ng mga teacher na gaya ko na mag-enjoy sa bar? Hindi ako nandito para sumayaw o makipaglandian. Nandito ako para palamigan ang ulo ko. Tumaas ang isang kilay ko sa sinabi ni Kelsey. Parang kanina lang sabi niya hahanap siya ng potential boyfriend. A call of your mind. Kaya ba nandadamay ka ng isang nanay? Tinuro ako ni Jas kaya napaawang ang labi ko. What? Ganito na ba ako kalusyang para tawagin niyang nanay? At ano naman kung nanay ako? Bawal ba pumunta ng bar? Nakakabastos naman itong si Jas. Pake mo,
Ikaw nga nandito mas mukha ka pang senior citizen sa amin. Sagot ni Kelsey. Napapikit si Jasper at napahilot sa sentido niya. Nagpapalit-palit lang ang mata ko sa dalawa. I feel like I'm watching a lover's quarrel. Iyon ang nakikita ko. Bigyan niyo sila ng drinks. Sabi ni Jasper sa waiter na dumaan sa tabi namin. Nilatag naman noong waiter ang dala niyang mga drinks. Babantayan ko kayong dalawa. Subukan mong gumawa ng eksena at sinasabi ko sa'yo. Si Jas na inis na kay Kelsey. Whatever, umalis ka na nga. Kainis yang mukha mo. Buweset. Napaawang ang labi ni Jas sa ginawa ni Kelsey sa kanya, habang si Kelsey naman ay nakaupo na sa harapan ko at nakakunot ang noo. Walang nagawa si Jas kundi balikan ang mga kapwa engineers niya at mukhang may sinicelebrate sila. Sobrang antipatiko ng loko. Akala mo naman gwapo. Bulong-bulong ni Kelsey sa tabi ko mismo. Kumuha ako ng beer at uminom habang nakatingin pa rin sa kanya. Wala akong sinasabi pero natatawa ako sa reaksyon nilang dalawa ni Jasper. Buweset talaga iyang unggoy na yan. Anong gusto niya? Siya lang dito. Ako hindi. Tayo hindi. Kanya ba ang bar na ito? Tumingin ako kay Jas at naabutan siyang nakatitig pa rin kay Kelsey na nakatalikod sa kanya. Napailing ako sa dalawa. Inom na lang tayo, Kels. Kailangan mo ng pampalakas loob para mag-boy hunting mamaya, sabi ko. Sus, kung wala ka lang Jeremy, isasama talaga kita sa boy hunting na gagawin ko, ang sabi pa niya sa akin. Kung nandito si Jeremy, kahit siguro ang pagtapak ko sa entrance ng bar na ito ay hindi ko magawa. Napailing ako at nag-cheers kami. Nga pala, you said earlier na nasaktan ka ng 2 beses. Sino itong tinutukoy mo? Hindi kita nakita na may ini-entertain na lalaki. Napahinto si Kelsey sa tanong ko. Tumingin siya sa akin at nag-iwas ng rin agad. Something is off. Kilala ko ba? Tanong ko at nilapit ang beer sa bibig. Akala ko iignorehin niya ako, pero tumungo siya. Nathan, mahinang sabi niya at literal akong napaubo dahil kasalukuyan kong iniinom ang beer, nang sabihin niya ang pangalan na Nathan. What? Gulat na sabi ko. Pero oy, huwag mo sabihin kay Daph Malungkot na sabi niya. Teka, kailan pa? Tanong ko. Tumungga ulit siya sa beer sabay sabing, noon pa bago sila nagkakilala ni Daphne. What? At hindi ko man lang alam. Kelsey, bakit hindi mo sinabi? Bakit ko naman sasabihin? Crush ko lang naman siya noon. Mula bata kami, gusto ko na siya but hindi naman niya ako napapansin. Noong college, doon lang kami nag-uusap pero crush kanya noon at the same time, nililigawan niya si Daph. So saan naman ako lulugar? Napaawang ang labi ko. Hindi ko alam. Kaya ba wala siyang sinasabi dahil doon? Kelsey naman, hayaan mo na Caroline. May mga bagay na huwag nang isiwalat pa. Saka isa pa, ayaw kong magkagulo. He's perfectly fine and happy now kay Daph, so huwag na nating ipaalam pa at baka may awkwardness pang magaganap sa amin. Ayos lang ako, I'm moving on. Ngumiti siya pero hindi pa rin ako kumbinsido sa pag-move on niya. Mukha siyang nasaktan. Kelsey, I'm your friend. Sana sinabi mo sa akin para ano, wala namang magbabago Caroline. Hindi naman kasi ako maganda gaya niyo ni Daph, kaya hindi niya ako mapansin bilang babae. Hindi rin naman sobrang yaman ng family namin. I mean, may resort kami, pero hindi noon mapantayan ang profit revenue ng mga Abrenica para ipagkasundo kami ng parents namin. Napabuntong hininga ako. Gusto kong sabihin na it really doesn't matter ang tungkol sa yaman, pero sa circle na ginagalawan nilang mga elites, it really matters. Gaya ni Jeremy at Mathilda, naikasal sila dahil pareho ng antas ang level ng yaman ng angkan nila. Tumayo ako para yakapin si Kelsey. Then, it doesn't make you less. Hindi ka man niya mapansin, please know that you are pretty, intelligent, and respected woman I've ever known. Kung hindi man kayo ni Nathan para sa isa-isa, I believe na may nakatadhana sa iyo na mas better pa sa kanya. Sabi ko at naramdaman ko na niyakap niya ako pabalik. Pantay ang pagtingin at pagmamahal ko sa mga best friends ko. It's just that, mas nakatutok lang ako noon kay Jeremy dahilan kung bakit hindi ko man alam ang kalagayan ng mga kaibigan ko. Let's just drink and unwind tonight, bulong niya at tumango ako. Yeah, cheers, I said. Cheers,
Pumikit ako sa huling shot sa baso ko pero sigurado akong hindi ako lasing gaya ni Kelsey. Sumasayaw siya sa dance floor, at nagsasaya ngayon. Caroline, halika dito, sayaw tayo, lasing na talaga ito. Natatawa akong umiling, kailangan ko siyang bantayan. Namamataan ko rin si Jazz na nakatitig sa kaibigan namin, kaya hindi ako kinakabahan na baka may mangyaring masama kay Kelsey 'cause Jazz still there. Hi miss, napatingin ako sa tabi ko. Alone, tanong nung lalaking naka-army coat. He looked so young and presentable. Bumaba ang paningin ko sa suot niya, isa lang masasabi ko. Mayaman, lahat ng suot niya, branded. I'm not alone. May kasama ako, mabuti na sa wisyo pa ako but it doesn't mean hindi ako tinatabla ng alak 'cause I still am. Nahihilo pa rin ako dahil kanina ko pa iniinom ang beer habang ka-text si attorney at Alexis. Ate Alexis, sabi ni Robert kapag lasing na daw kayo, call US para mapasundo namin kayo. Napangiti ako sa message niya. Wala akong masabi sa chairman. Mula nang natanggap niya ako, he's really warm towards me. Nako ate, pakisabi po sa chairman salamat po. Hindi naman po ako magpapakalasing. Wala akong nakitang kasama mo, rinig kong sabi nung lalaki na muntik ko nang makalimutan. She's dancing that's why, ibinaba ko ang phone ko at nilagay sa bag at baka mawala pa. Umisad siya kaya umisad ako palayo. Sorry but I'm married, sabi ko sabay pikit sa singsing ko. Lumapad ang ngisi sa labi niya nang ipakita ko ang singsing na bigay ni Jeremy. Akala ko lalayuan niya ako pero mukhang lalo siyang natuwa. Hindi ba niya gets na hindi ako interesado makipag-usap sa kanya? Kidding aside, hindi ako masamang tao. I'm Rance by the way. Nakita kasi kitang mag-isa lang dito. Ninisihan ko siya at sumimsam sa light drink na iniwan ni Kelsey. I told you mister, may kasama ako. Pwede ka nang umalis. I'm an architect, Anya. Tumungo ako. Ano naman ngayon? My husband is a billionaire, sabi ko. Natawa siya, literal na natawa sa sinagot ko. Bakit? Akala siguro niya madadali niya ako sa profession niya. Hindi porke architect siya, payag na akong entertain siya. Hindi ako ganoong babae. Alam kong nag-iisip ka ng masama sa intensyon ko sa paglapit ko sa iyo but believe me, I'm a good person. Gusto ko lang sabihin ng ilang bagay tungkol sa akin para maisip mo na desenteng tao ako. No need to say something about yourself. Proving yourself to others is sick. Mind your own business and ignore the people na walang ambag sa buhay mo. I'm Caroline by the way. I have 4 sons and a daughter. I am taken so I'm not entertaining someone else. Sabi ko. He chuckled and tinignan niya ako na parabang naaaliw siya sa akin. Ano kayang iniisip niya? I like how eloquent you are Caroline. And yes, you're right. I'm sorry and thank you for giving me your name. I'm 32 years old. Galing pa akong US, and it's my first time here. Sinama lang ako ng kaibigan ko dito at hindi ko siya makita. Bigla siyang nawala sa crowd. Sabi niya, tumungo lang ako. Sumimsam lang ulit ako ng alak pagkatapos at napatingin ako sa unahan, kung saan ko nakita ang isang lalaking nakakrus ang kamay sa dibdib, habang may 2 malanding babae na sinasayawan siya. Nakatitig siya sa akin, iyong titig kung paano niya ako titigan noon. Naalala ko na naman. Ang mga mata niyang sobrang expressive. Wala pa siyang ginagawa o sinasabi pero parang ang dami ng sinabi ng mga mata niya. Uminit ang buong pisngi ko sa paninitig niya. Inubos ko ang natitirang alak at tumayo. Hindi ko pinuputol ang pakikipagtitigan sa kanya. Even siya, nakatitig rin sa akin pabalik. Naglakad ako papunta sa direksyon niya. May sinasabi yung lalaking nagpakilala kanina but my mind went blank at nag-focus lang kay Jeremy. Tinaasan ako ni Jeremy ng kilay pagkatapos niya akong titigan ng puno ng pagnanasa. Bumaba ang mata niya sa dress na suot ko at kita ko kung paano nagdilim ang mukha niya. I blame the alcohol for this dahil hindi ako nakaramdam ng takot. Ninisihan ko pa siya habang lasing na naglalakad papunta sa kanya. Still, I said to those girls na sinasayawan siya. They groaned at nagreklamo sila ngunit sinamahan ko sila ng tingin kaya umalis sila. Hinapit din ni Jeremy ang bewang ko palapit sa kanya kaya napatingin ako sa gwapong mukha niya. This man is mine. Tumingin ako ulit sa mata ni Jeremy.
I started swaying my hips side by side and I wrapped my hands around his neck. I am smirking and he gulped. Tumalikod ako at isinandal ang katawan ko sa katawan niya. I held his neck and leaned my head to his shoulder. Sumayaw ako na puno ng landi or whatever you call it. I smiled when I felt him stiff-fed kapag mas lalo kong idinidiin ang pangupo ko sa kanya. What are you doing, baby? His voice is dark and husky. His eyes are lusting on me. I smirked. I'm seducing my man, I said, biting my lips seductively. He groaned and grabbed my hands and pushed me against the wall. I gasped when he did that. Puno ng emotion ang mata niya nang salubungin ko ito. His face was dark but his eyes are glaring with lust. He kissed me aggressively and I returned the kisses with the same intensity he's giving. I bit my lips when Jeremy's lips trailed down to my jaw down to my neck. I am catching my breath real bad. Jeremy is such a good kisser. Damn! Na-excite ako sa susunod na gagawin namin ni Jeremy. Nang magsawa siya sa leeg ko, bumalik muli siya sa labi ko at hinalikan nito hanggang sa maubusan kami ng hininga. Natawa ako dahil hindi siya nakapagpigil sa ginawa ko kanina. Hindi niya ako hinayaang sayawan siya for 5 minutes. Nanggigil na siya agad sa ginawa ko. Pinaglapat niya ang noo namin dalawa. This way, natititigan ko ang mata niyang sa akin lang nakatingin. Nalalanghap ko ang hininga niyang tumatama sa mukha ko. Umiinom ka ng alak. Nakainom ako pero hindi masyado. He bit his lips. You were so sexy with that dress. Damn! I want to make love with you in bed. Natawa ako sa reaksyon niya. I bit my lips and asked him this. Hi Mr. Anderson, are you single? Ang mga mata niyang puno ng pagnanasa ay dam ako sa akin. He cursed. Yes, I am. I am single. Will you be my wife Miss De La Vega? He whispered. Nang magising ako, I saw Jeremy who was sleeping next to me and completely naked. Nakadantay sa akin ang kamay niya kaya inalis ko ito. He groaned. Where are you going? Kitchen. Get some water. Pumikit siya ulit at natulog. Itinali ko na ang buhok ko at naglakad pababa sa sala pero bago iyon, kinuha ko ang cellphone ko na nasa mesa at tinawagan si Kelsey habang pababa ako ng hagdan. Ano na kayang nangyari sa babaeng iyon? Kagabi, umuwi na kami ni Jeremy at kukunin ko na sana si Kelsey but sabi niya ayaw pa niyang umuwi kaya hinabilin ko siya kay Jasper. 2 ring pa lang, nasagot na ang tawag. Kelsey, ang sabi ko, she's sleeping. Napahinto ako nang marinig ang boses ni Jas. Bakit ikaw ang sumagot? Cause she's sleeping. Napangiti ako. Are you telling me na magkasama kayo sa iisang kwarto? So, si Jas at pinatayan ako ng tawag. Napatitig ako sa phone ko sa ginawa niya. Aba, anong kabastusan ito Jas? Agad akong nagchat sa namin magkakaibigan. Lasing si Kelsey. Tumawag ako, si Jas ang sumagot. Ano sa tingin niyo ang nangyari sa kanila? Wala pang 5 minutes, nag-reply na si Ivy. What? Nag-bar kayo? Ako, yap, daft, unfair. Bakit hindi kayo nag-aya? Kumuha ako ng tubig at uminom while reading Ivy's reply to Daft. Ivana to Daft, hindi na daw nila tayo kaibigan. Kumunat ang noo ko sa reply ni Ivy. Anong kadremahan na naman ito? Ako to Daft, that's bar, Daft. You can't go there. You're preggy. Ako to Ivana, sorry, Ivy, biglaan yun and you were with Daft yesterday. Umupo ako sa upuan at hinintay na makareply ang isa sa kanila. Ivana, I hate you. Nag-react ako ng haha sa chat niya. I pinned my message about Kelsey at just sleeping together dahil mukhang hindi nila napansin. Daft, OMG, my cousin, Ivana. Hala, what's happening? Di na virgin si Kelsey. Natawa ako sa reply ni Ivana. Kahit kailan talaga, walang preno ang bunganga niya Josko. Kelsey, I'm reading all your messages for your information. Jasper. Ivana, hoy Jas. Mag-who-knows dili ka. Anong ginawa mo sa kaibigan natin? Daft. Jas. Hindi ka pinalaki ni na tita na si Raulo. For sure nakakunot na ang noo ni Jasper ngayon. Nababaliw na naman kasi yata ang dalawang ito at kung ano-ano ang sinasabi nila. Sinong ka-text mo? Why are you smiling?
Nagangat ako ng tingin at nakita ko si Jeremy na naka-boxer short lang, magulo ang buhok, at nakatitig sa akin. Sumunod pala siya sa akin. My girlfriends, sabi ko. Tinaasan niya ako ng kilay at naglakad papalapit sa direksyon ko. Kinuha niya ang kamay ko at hinila palapit sa kanya para yakapin ako. He buried his face in my neck and groaned. Bahagyan niyang iginalaw ang katawan naming dalawa kaya heto at dahan-dahan kaming sumasayaw. Akala mo naman hindi ko pa nakakalimutan ang ginawa mo. Bakit hindi ka nagparamdam ng almost 1 week? He chuckled kaya naramdaman ko ang pagtawa niya. What? Tatawa-tawa ka dyan. May pinaplano ako at hindi ko sasabihin sa iyo kung ano yun. But my old man ruined it. Mas gusto ka pa yata maging anak ni Dad kesa sa akin. Sabi niya at pinataka ng mabababaw na halik ang balikat ko. So kung hindi nagsinungaling si chairman nakadate ko si Jazz, hindi pa talaga siya magpapakita. Not forgiven. Akala mo hindi rin kita papansin. Babe, reklamo niya at hinigpitan ang pagyakap sa akin. Sus, paawa ka pa dyan. Sige na, magluluto pa ako. Napipilitan siyang umalis dahil sa sinabi ko. Napangiti ako at nilang. What matters to me ay naruto na siya sa tabi ko, kasama ko, Leon lang ang mahalaga. Lunchtime, kasama ko si Ivana at nasa bahay kami ni Daph. Busy talaga ako sa kasal ni Daph. I want to give my 100% support for my friend's wedding. Si Jeremy naman ay nasa office, kailangan niyang bumalik dahil marami pa siyang tatrabawin but susunduan niya ako mamaya. Hindi pa rin niya sinasabi ang plano na sinasabi niya. Hindi ko naman siya pinilit na sabihin sa Akiri ano yun. Boy, sakit pa rin ang ulo ko, si Kelsey na kanina pa nagrereklamo. Tahimik lang ako habang pinapanood siya dahil si Ivana at Daph, para bang anytime ay handa na siyang tadtere ng tanong. Oh, bakit mo ako tinititigan? Si Kelsey na napansin, ang paninitig ng dalawa sa kanila. Gaga ka, isinuko mo na ba ang bataan? Daph, masarap ba? Malaki ba si engineer? Ivana. Tumingin si Kelsey sa akin, nagtataka sa pinagsasabi ng dalawa. Nagkibit balikat ako. Sorry Kels. Sa itsura niya, mukhang hindi pa niya nababasa ang messages sa GC namin. Hindi tinigilan ng dalawa si Kelsey ng mga katanungan nila kaya naiinis na siya. Nasa couch lang kami tatlo dahil may make-up testing si Daph ngayon at mamaya, gown fitting para sa kanya, at sa amin na bridesmaid niya. Ano ba naman kayo? Tigilan niyo na nga ako. Walang nangyari sa amin ni Jasper. Sabi ni Kelsey, pero hindi naman mapilmi ang mata sa dalawa. Obviously, nagsisinungaling siya. Ay, ang weak ng pinsan ko, si Daph sabay tingin sa salamin. Wala naman pala, bakit hindi ka makasagot kanina? Si Ivy na nakasimangot. Bumaling ako sa phone ko nang makita ang text ni EJ. EJ, Mama, this is CJ, we're here in Hong Kong. Nakarating na pala sila ng Hong Kong. Ako, how's the trip? Sunod ko namang binasa ang message ni Attorney. Attorney, we're here in Hong Kong, Iha. Your children are extremely happy. Ako, as expected po Attorney. Kamusta po kayo? Message niyo po ako kung nasa hotel na kayo. Sunod kong tinignan ang message ay kay Jeremy. CJ, babe, saan kayo? Dalhan ko kayo ng lunch. Tumingin ako sa tatlo na busy kakabigay ng opinion sa make-up ni Daph. Girls, Jeremy messaged me. Anong gusto niyong lunch? Jeremy is here, gulat na sabi ng tatlo. Ay oo nga pala, hindi pa nila alam na nakauwi na si Jeremy. Sabagay, kahapon ko nga lang din nalaman na narito na pala siya sa Cagayan de Oro. Tumungo ako. Yap, he's here. What? Ikaw pala ang nadiligan. Si Ivana na ang laki ng bunganga. Nagtawa na ng lahat ng mga tao na nakarinig sa sinabi niya kaya sinaman ko siya ng tingin. What? Bakit? Hindi ba totoo? Hindi ka nadiligan. Ivy, stop it. Natatawa kong sabi. Ang init na ng mukha ko. Anong gusto niyong lunch? Or gusto niyo ba kasi naghihintay na ang Jeremy ko? Sabi ko at inirapan sila. Natawa si Daph, si Ivy naman ay gusto akong sabunutan. In the end, kanya-kanya sila ng request ng pagkain na gusto nila. I'm sure, ako ang pag-iinitan nila mamaya. Pagdating ni Jeremy, agad ko siyang sinalubong dahil marami pala siyang dala.
Alam kong nakasunod sa akin ang mata ng lahat. Napailing na lang ako at hinayaan sila. Thank you, Jeremy. Anything for you, sabi pa niya at ninakawan pa nga ako ng halik kaya tuloy. Sari-saring reaksyon ang natanggap ko mula sa audience. Agad kaming tinulungan ng mga staffs na nandito sa loob para makakain na kaming lahat. Maraming binili si Jeremy so I'm complacent na kasya ito sa amin kasama ng mga makeup artists na nandito. How do I look good, Carol? Si Dax sabay lingon sa akin. Tapos na siyang make-upan. She looks pretty sa makeup niya. Tipong mas pinaangat pa nito ang natural niyang ganda. Ganda mo Dax. Bagay siya sa gown na napili mo ang makeup. Nag-thumbs up ang dalawa sa couch na nilantakan na ang pagkain na binili ni Jeremy. Ako naman ay hinila si Jeremy sa gilid para makakain na kami. Babalik ka pa ng office. Dahil may kailangan akong tapusin. Tumungo lang ako at nilatag ang shares namin ng pagkain na binili niya. Tumabi ako sa kanya at binigay ang isang kutsara. Ang ganda ni Daph, sabi ko pero walang reaction si Jeremy. What do you think? I asked him. She's pretty but you're prettier, aniya at hinalikan ako sa labi dahilan kung bakit natatawa kong nilayo ang ulo niya sa akin. Talagang humirit pa eh. Nang hahalik ka na naman, sabi ko. Nakausap mo ba ang mga anak mo? Tanong ko maya-maya pa at tumango siya. Nagagalit na nga si mama dahil panay tawag ako, natawa ako noong makita na sumimangot si Jeremy. Nabibweset na siguro si attorney sa kanya. Kumain na kami habang nag-uusap sa mga bagay-bagay. After eating, Jeremy excused for a while dahil pumunta siya ng banyo para hugasan ang mga kamay niya. Iniwan niya sa akin ang cellphone niya kaya nakita ko kung ano ang wallpaper niya. It's a picture of us. Nasa kama kaming dalawa, nakahiga habang ang quintuplet ay nasa gitna namin. Si EJ at DJ nakayakap sa akin, si AJ nakahiga sa katawan niya. Si BJ na nakaunan sa braso niya sa gitna at si CJ na nasa yuluhan naming dalawa at nakahiga rin. Napangiti ako lalo na nang makita na ang lapad ng ngiti ng anim habang ako ay nahihirapan mapicturean lang kaming lahat. Ako kasi ang may hawak ng phone niya. Binuksan ko pa ang phone niya para tignan ang ibang pictures sa gallery at nagulat ako nang makita ang mga mukha ko kagabi na natutulog at nakayakap sa kanya. Napailing ako, ang dami noon, puro pa candid. Ang pangit ng itsura ko lalo't kakatapos lang namin mag-ano. Sa ibaba noon, nagulat ako nang makita ang picture ng mga anak ko. Ang suot nila ay yung suot nila kahapon sa pag-alis. What? Hinatid niya ang mga bata sa Lagindingan Airport. Kung ganoon narito na talaga siya sa Cagayan de Oro ng ilang araw. Babe, tumingin ako kay Jeremy at nakita niya na tinitignan ko ang larawan nila ng mga bata. So hinatid mo pala ang quintuplet kahapon. Napakamot siya sa ulo niya at tumango. At saan ka nagstay ever noong nandito ka? Pinagsingkitan ko siya ng mata. May babae ka no? Paratang ko. What? Wala sabi niya at tumabi agad sa akin. Wala daw. I went home the day before umalis sina mama papuntang Hong Kong. May kailangan akong asikasuhin importante kaya hindi ako umuwi ng bahay. Pinagsingkitan ko siya ng mata. Kinagat ni Jeremy ang labi niya para pigilan na huwag matawa sa itsura ko. Ano ba kasing importante yan? Lamabi siya at ipinulupot ang kamay sa bewang ko. Saka ko nasasabihin, nakangiting aniya. Samandal na lang ako sa kanya at hindi na nang ulit pa. I missed you, sabi ko. My baby is such a cutie, aniya at mahina akong natawa ang cute ng pagkakasabi niya ng cutie. Tumunog ang phone ko kaya napabilang ako dito. I saw Mathilda, name calling at me. Sinagot ko ito, you two became close. Nakangiwing bulong ni Jeremy na tinawanan ko lang. Nasaan ka, Mathilda? Bakit? Nasa Ayala ako, hindi ba sabi ko uuwi ako? Magkita tayo at ibibigay ko ang gift ko sa'yo. Tumingin ako kay Jeremy na nakikinig naman ng usapan namin ni Mathilda. Sige, ayos lang naman na aalis muna ako dito saglit. Pero akala ko 3 days pa bago ka makauwi. Nakauwi ka na pala, natatawa kong sabi. Hello, the power of technology. Kaya mo nang makarating kahit saan sa ilang oras lang. Ang dami mo nang sinabi. Bye. Kita tayo mamaya. Nang patayin ko ang tawag, tumingin ako kay Jeremy. Hatid mo ko sa Ayala. Anong gift ang sinasabi niya? Tanong niya.
Namula agad ang mukha ko sa dahil lacy panty yun para daw makarami kami. Ewan ko ba, siguro kung magkasundo si Mathilda at Ivy, puro kabastusan lang ang lalabas sa bibig ng dalawa. Nasundan pala kayo ni Mateo doon. Tanong ko, iniiba ang topic. Jeremy nodded and get my thoughts. Yeah, but it's kinda chaotic and messy. But I guess na ayos naman nila. Pabayaan na natin sila. We should not stick our nose to their lives. Sabi ni Jeremy sa akin at inakay ako kay Duff para magpaalam. Tama naman siya pero curious pa rin ako. There's a part of me na gusto kong malaman. But Mathilda seemed happy so siguro ayos na. Hindi bale, itatanong ko na lang mamaya oras na magkita kami. Umalis na kami ni Jeremy matapos akong habilinan ni Ivy na magkita na lang kami mamaya sa next na pupuntahan namin. Kailangan pa kasing kunin ang size namin sa gown. Bye, I said and kissed Jeremy's lips bago lumabas. Pusando kita mamaya, umiling ako, huwag na, dadaan ako sa office mamaya. Tumungo lang siya at saka umalis. Nang mawala si Jeremy sa harapan ko, pumasok na ako para puntahan si Mathilda. Nasa second floor daw siya malapit sa inasal kaya agad akong pumunta sa second floor ngunit pagdating ko doon, nakita ko siyang nakakunot ang noo habang kausap ang biological mom niya na si Miss Miranda. Lumapit ako sa kanila at narinig ang pinag-usapan nila. Miss Miranda is asking for forgiveness pero ayaw ni Mathilda. I can't blame Mathilda, sa kwento niya, sobrang grabe ng dinanas niya sa dad niya. Maybe you're my mother pero hindi kita kilala. Malaki pa rin ang galit ko sa'yo kaya pasensya na, hindi ko matatanggap ang sorry mo, wika ni Mathilda. Ano, ayos lang, naiintindihan ko, si Miss Miranda na alam kong naiiyak na. Kahit ako ay galit pa rin sa kanya dahil sa ginawa niya sa akin. Hindi biro ang ginawa niyang paninira. She tried to destroy me to make her daughter's lives better. Napatingin sa akin si Mathilda. Excuse me, may lakad pa ako, sabi ni Mathilda at naglakad palapit sa akin. Parang nakakita si Miss Miranda ng multo habang nakatingin sa amin ang anak niya. Papalit-palit ang mata niya sa amin tipong hindi siya makapaniwala na makita kaming magkasama. Nakikita kong para siyang naiiyak na natutuwa na hindi ko alam, halo-halo. Let's go Caroline, sabi ni Mathilda at isinabot ang kamay niya sa braso ko at hinila ako palayo sa ina niya na alam kong nakatitig pa rin sa amin.